Eto na nga. Eto na. Ang huling hirit natin para sa issue ng WPS kasi dito sa video na papanoorin natin ay ipiniliwanag na ni Senator Marcoleta yung totoong issue diyan sa West Philippine Sea. Kaya panoorin nyo hanggang dulo at i-share nyo na itong video na ito dahil dito malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung ano talaga yung totoong issue diyan sa West Philippine Sea. Paano? Sabay-sabay na nating panoorin. At pagkatapos nito, babalik na tayo uli sa issue ng flood control. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig. Okay, eto kanina, ewan ko na-monitor niyo po, Senador Tolentino, wala daw parang dapat ng pagdebatihan. Nasasaad sa Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Law, at nasa konstitusyon, ito pong mga nababanggit na Kalayaan Island Group, Senador Marcoleta. Tama naman yun, Igan, Connie. Ang nagiging problema lang kasi natin, yung pagtatangka natin na i-drawing na nga natin ng West Philippine Sea, na yan nga ay nagsimula doon sa presidential decree pa ng dating Pangulong Marcos Sr. Na yun naman ay binasag nung arbitral ruling dahil sabi niya hindi niyo pwedeng i-enclose yung sprat list, sabi niya ganon. Pero dito Arnold, Connie, gusto ko munang bigyan ng emphasis na hindi teritoryo ang problema. Okay. Kasi yung KIG, kahit pagbalik-balik rin natin ang pangyayari, atin na yun kasi tayong naka-occupy doon. Opo. Hindi yun ang issue. Ang issue ay yung problema kung paano natin i-drawing ang West Philippine Sea. Kasi sabi doon sa presidential decree at saka doon sa later law na ginawa natin, kailangan isama yung mga maritime rights ng Kalayaan Island Group. Ngayon, ito yung nagiging problema, sabi ko nga. Kasi pag dinrawing mo yun, dahil sa layo ng Kalayaan Island Group, na lumagpas ka ng higit sa 200 nautical miles mula sa ating EEZ, ma-appropriate natin yung tinatawag na high seas. Yung high seas ay isang bahagi ng malaking karagatan na walang nagme-may-ari, kaya tinawag na high seas. Hindi natin pwedeng i-enclose yun nang hindi natin na-appropriate ang malawak na karagatan ng high seas. Pinagbawalan ang Pilipinas, maging ang China pinagbawalan, hindi nyo pwedeng i-enclose yan. Ngayon, tumalima tayo dun sa arbitral tribunal, kaya natin inamend yung Presidential 1596. Ang ginawa nila, inalis natin yung box. Kasi dun sa dating presidential decree ng dating Pangulong Marcos Sr., gumawa siya ng 6 na boundaries doon. Binax niya yung Kalayaan, yung sprat list. Sabi ng tribunal, hindi nyo pwedeng gawin yung kasi magkakalayo ang mga features. Lalabag kayo sa Article 7 at saka Article 47 ng UNCLOS. Ngayon, ang ginawa natin ngayon, inamend natin. Inalis natin yung box pero nanatili ang pag-occupy natin doon. Pero ang tubig lang ang pinag-uusapan natin, Arnold. Tubig lang tubig lang. Sabi ko, tama naman yun sapagkat sabi ng tribunal, lahat ng mga features na ino-occupy ninyo. Sa ngayon kasi, Arnold, Connie, ang ino-occupy natin, 4 na features. Ito yung Parola, ito yung Pag-asa, yung Kota, at saka yung Lankiam K. Ngayon, dahil mga batuhan ito, sabi ng tribunal, nag-generate sila ng tinatawag na territorial sea. O, di yung 4 na yung kailangan nating kunin yung territorial sea. 12 miles from their baselines. Pero meron tayong hindi ino-occupy pero kine-claim din natin. Sa mga tweed, yung territorial sea ng mga yun na magkakalayong mga features, kailangan nating kunin, isama natin do sa drawing natin ng mapa natin ng West Philippine Sea. Ito ngayon ang imposible. Pag ginawa natin yun, ang dami nating lalabagin, Arnold. Connie, Article 89 ng UNCLOS, you cannot appropriate the high seas. Yun lang naman ang aking sinasabi. Sabi ko, gusto natin talagang may drawing yan. Sinabi ko talaga yan. Ako rin, in our lifetime,
I'd like to see the West Philippine Sea Pero drawn in So the map. sa tingin nyo, tulad nitong Lawak Island, Patag Island, Likas Island na hindi nyo nabanggit, hindi pa, wala pang sinasabing papel para angkinin natin yan. Ano po yun? Kasi ang nabanggit nyo, Kota, Panata, tsaka Parola. Pero may iba pa pong isla, yung Lawak Island, Patag Island, Likas Island. So binabanggit nyo, may ilang mga bahagi dyan sa KIG na walang papel. O ika ngay mapapakitang atin din yun. Walang ganon. Hindi, at yung sinasabi ko lang, yun munang 4 kasi maliwanag na occupied po natin Occupied na yun. siya eh. Okay. Okay. Oo. Oo, tas marami po tayong kiniklaim na hindi pa natin occupied. So, sabi ko, kiniklaimants tayo dyan. Meron ding claimants ng mga ibang bansa. Opo. Pero hindi po natin pinagtatalunan ang teritoryo. Tama, Ang pinagtatalunan lang natin, yung tubig po na na-generate nitong mga features na ito. Sapagkat ang ating plano nga, magdo-drawing po tayo ng West Philippine Sea. okay. Sir, ito Ngayon, sabi ko, kaya po nahihirapan, pati ka ako yung NAMRIA. Ang NAMRIA po kasi, inutusan na ng ating pamahalaan noon pang 2012 na gumawa na po ng mapa ng West Philippine Sea. Hindi po ba kayo nagtataka? 2026 na po ngayon, hindi nila ma-drawing dahil nga po dun sa legal obstacles na yon. Kaya theoretically, nasabi ko lang po, para lang magawa ninyo yung mapa, you give up the KIG. Hindi ko po sinasabing i-give up natin. I am trying to reinforce the argument na imposible po. Oho. Para lang makadrawing kayo, i-give up nyo. Pero hindi ko sinasabing i-give up. Atin yun eh. Oo. Ngayon, kung hindi natin i-give up, hindi po nyo maidodrawing. Yun lang pong ibig. Sabi May ho mga, lang- may mga lalabagin yung drawing na yon. pero Meron sabi po naman tayong ho, malalabag eh. sabi ho kanina ni Senador Tolentino, ito naman dito sa patungkol po sa International Hydrographic Organization na sinasabi yung kailangan iparehistro pa yung West Opo. Philippine Sea. Hindi na Opo. daw kailangan eh. Para bang kaninong sabi nga nung iba, parang baka sinong may pinaka may interest para magkaroon tayo ng kaguluhan. Ganito po yun. Ganito po yun. Alam po niyo yung mapa, wala naman po talagang legal consequence yan. Totoo po yan. Ngunit, sa isa pong tao katulad natin, sa isang bansa na gusto nating mag-drawing, kailangan po nating magrehistro. Kasi, bibigyan po natin ng pagkakataon ng ibang bansa either to accept our map or to totally reject it. Kasi po, napapasailalim po tayo ng international community pag pinag-uusapan po ay yung ating mga karagatan. Kasi po, covered po yan ng international law. Meron po tayong domestic law, meron tayong national law, saganang atin po yon. Ngunit pagka ang pinag-uusapan po ay bahagi na po ng international law, we will have to harmonize our national law doon sa international law. Sabi po niya hindi kailangan. Hindi po. Kailangan po. Dahil sinasabi po ng Article 75 o 74 ng UNCLOS, lalagyan po ninyo ng coordinates. Bakit po? Halimbawa po yung ating exclusive economic zone. Ang dami pong overlapping dyan. Sa bandang norte po, nagkakaroon po tayo ng overlap sa Taiwan at saka sa China dahil po sa Pratas Island. Sa bahagi po ng Japan at saka Palau, nagkakaroon po ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basay Channel. Sa South naman po, dahil po sa usapin sa Sabah, meron tayong overlap ng Malaysia. Ganun po yun eh. Oo. Kaya po, sabi ng tribunal, lagyan mo ng coordinate.